Walang tatalo sa lakas ng suntok ni Ernie Shavers. Hindi siya naging kampeon ng mundo. Hindi siya naging walang talo. Hindi niya dinuminahan ng isang panahon. Pero pag si Ernie Shavers ang tumira, hindi normal ang pagbagsak ng mga katawan. Inakusahan pa nga siya na siyang dahilan ng pinsala sa utak ni Muhammad Ali. No, the strongest man. Sinong pinakamalakas na lalaki? Ernie Shavers. Totoo ba? At nasaktan pa nga niya mismo si Rocky Balboa. Sinuntok niya ako at nahilo ako. Siya ang lalaking kinatatakutan ng lahat, pinakamalakas sumuntok sa kasaysayan. Hindi nagtraining si Ernie Shavers sa elite na gym. Lumaki siya sa hirap kung saan bahagi ng araw-araw ang lakas ng katawan. Nang nagsimula siya magboxing, agad na naging malinaw ang isang bagay. Iba siyang sumuntok. Hindi niya kailangan ng maraming suntok. Hindi niya kailangan ng mahahabang kombinasyon. Isang suntok lang mula sa kanya ay sapat na para baguhin ang takbo ng laban. Hindi kahanga-hanga kundi nakakabahala ang mga knockout niya. Pagsapit ng 1976, si Ernie Shavers ay hindi na baguhan. Dumating siya sa taong yon na may record na 51 panalo, 5 talo, at 1 tabla. Hindi siya kampeon ng mundo. Hindi siya ang mukha ng boxing. Pero sa loob ng heavyweight na sirkulo, kilala na siya sa isang bagay. Sobrang lakas niyang sumuntok. Hindi ito unang laban kay Henry Clark, kundi isang rematch. Hinalo na ni Shavers si Henry Clark dati sa desisyon. Pero noong 1976, hindi na lang siya naghangad mag-ipon ng puntos. Pagkatunog ng kampana, agad sumugod si Shavers. Hindi siya nagtimpi, nag-obserba o nagalinlangan. But not all that stiff in a punching power. He's on your left, and on the right is Henry Clark at about 2. Well, without question, and I do know one thing about Shavers, it's a front that way, behind. Did he ever lay that? Ooh. We're gonna have to see what happens tonight. Clark looks like he's handling pretty well. Takes that right hand high, but Pinuwersa niya si Clark buong round. Tinulak niya pa atras. Tinala niya sa lubid. At iniwan siyang nakulong sa sulok ng ring sa halos buong round. from San Francisco, California. Ernie Shavers, by the way, is from Warren. Out with a light jab. He hasn't thrown much. Been mostly on the defense in this round, but he tires because you can see his upper body. He's built extremely strong. And on the far side now, Hindi ito pinungboxing. Puro lakas at sugod ito. Walang nagbago sa ikalawang round. Muling lumabas si Shavers na agresibo. Muling itinulak si Clark papunta sa sulok. Muling kinulong siya. Guarantee you that. Knockout Shavers. round two. Now let's the strongly. And the big right hand is that one right there, is that Ernie Shaver trademark. Combination by Shaver is still not. Henry in a little bit of trouble. Looks like most of them are not landing, but a few are. You can see the hurt by a hit on the back of the head with that shot. Take a look, Shavers. We'll see if he's a finisher or not. Henry is back in his own corner, and it has been. At sa pagkakataong ito, ganon kalupit ang parusa kaya wala na nagawa ang referee. Umagit na siya at pinatigil ang laban. Hindi ito kamanghamanghang knockout o dramatikong pagbagsak. Pero malinaw, hindi na lumalaban si Shavers para manalo sa desisyon, kundi para tapusin ang laban. Simula noon, nagbago na ang tunog ng pangalan niya. Hindi siya naging kampeon o estilista, kundi taong ayaw mong kaharapin kapag pinipressure ka sa sulok. Hindi siya naging alamat dahil sa laban na yon, pero doon nagsimulang seryosohin ang lakas ng suntok niya. Sunod-sunod niyang na-knockout ang dalawa pa niyang kalaban. Noong 1977, nagkaroon na pagkakataon si Ernie Shavers na magtakda ng direksyon ng kanyang karera.
Makakaharap niya ang tinuturing pa rin ng marami bilang pinakamahusay na boksinggero sa kasaysayan. Muhammad Ali. Hindi na ito ang batang Ali. Hindi na rin ito ang Ali na walang talo noong dekada 60. Pero siya pa rin ang kampeon, ang pinakamalaking pangalan sa boxing. Ang lalaking nakaligtas sa mga imposibleng laban. Sent him back against the ropes. Ali in total. The first knockdown of the fight. He took the mandatory. Noong una, ilan lang ang tumuturing kay Shavers bilang seryosong banta. Wala siyang technique tulad ng ibang mga challenger. Wala siyang estilo. Para sa marami, isa lang siyang suntukero. Pero sa mga unang round pa lang, hindi umayon sa inaasahan ng laban. Right hand, but it Muhammad Ali in round one. He's not done much dancing. May not have been trying to knock him out. Ali's throwing a big flurry here, but none of the punches are going through. Habang sinusubukang kontrolin ni Ali ang ritmo, tumatama si Shavers ng mas malinaw at mas mabibigat na suntok. Hindi man madami, pero siguradong malakas. The master. Oh, good right hand by Saber. Ali is hanging on. That might have hurt more than he's going to follow up immediately. Ali is hurt. The champion is hurt. Second round. That was the Gracie being the old man before the fight tonight. I think it's because They're all in the gloves, closing sounds, but 4 or 5 times if Ali, after being stunned, might try to box him, make him go farther. Para sa marami, mas malakas ang suntok ni Shavers at mas kaunti ang pinsalang natatanggap niya. Tuwing may puwang, nyanig ng kanyang mga suntok si Ali sa nakakabahalang paraan. see here in this round, Ernie is definitely in very good shape. Break! Hindi siya napabagsak, pero napilitan siyang igalang ito. That was more of a Power punches up there. Good about him. Habang tumatagal ang laban, lumitaw ang diskusyon. May nagsabing mas magaling si Ali magboxing, habang may pumabor kay Shavers dahil mas matindi ang pinsalang dulot niya. even off the glove of Ali of that right hand. The champion seems to be much more in command. That Ali has taken this. Right hand countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. Lalo pang uminit ang laban ng pabagsakin ni Ernie Shavers si Ali. Ngunit hindi ito binilang ng referee dahil akala niya na dapa lang si Ali. A big knockout or not finish. Oh, there it is. Ali is down for the 5th time I think he's in sick. his career. Doon lang sa mga huling round, nagsimulang makita ang pagkapagod. Si Shavers, na bumitaw ng mabibigat na suntok sa halos buong laban, ay nagsimulang makitang napapagod. Tuwing pinakita ni Ali ang galing niya, binilisan ang galaw, mas madalas tumama, at sinamantala ang pagod ng kalaban. He's definitely hurt. 3 minutes. Good about him. Good about him. Sa mga huling sandali, malinaw na mas magaling si Ali. Final flurry by Ali. 20 seconds. Ali. That Shavers hurt. Nanalo si Ali sa laban sa desisyon. Naitala na ang resulta sa kasaysayan. Hindi dito nagtapos ang usapan. Dahil bukod sa scorecard, marami ang nagkasundo. Si Shavers ang may pinakamalalakas na suntok noong gabing yon. Sa paglipas ng panahon at paglitaw ng pinsala sa utak ni Muhammad Ali, muling sinuri ang laban na yon sa ibang anggulo. Si Ernie Shavers ay inakusahan pa na naging sanhi ng pinsala sa utak ni Muhammad Ali. Hindi ito medikal na hatol o nag-iisang dahilan, kundi isang hindi komportableng katotohanan ng boxing. Kung may mga suntok na malalim ang bakas, kabilang dito ang kay Shavers na pinakamabigat. Sinong pinakamalakas na lalaki? Ernie Shavers. Totoo ba? Oo, nagduda ako. Hindi ko alam kung bakit siya ang pinili ko sa puntong yon na aking karera. Magaling siya. Tinanggal niya ang lakas ko at malakas siyang sumuntok. Ayos si Ali hanggang sa lumaban siya kay Ernie Shavers. And countering back. And he lowered it, and it was right on the butt. At sinisisi ko si Ernie Shavers. Alam kong hindi ko dapat gawin. Pero naintindihan ko na, kung hindi niya siya tinamaan ng ganoon,
Ayos pa sana siya. Hindi sana siya napuruhan ng ganon. Sa tingin mo ba ang Parkinson ni Ali ay dahil doon? Oo, naniniwala ako. At hindi pa yon ang pinaka-nakakabahala. Hindi lang si Muhammad Ali ang kampiyon na nagsabing kakaiba ang pakiramdam tuwing tinatamaan ni Ernie Shavers. At ganun tayo nakarating sa laban niya sa mismong si Larry Holmes. Kung may isang tao na mahalagang opinyon sa heavyweight, yun ay si Larry Holmes. Hindi siya marupok na boksinggero o pansamantalang kampiyon. Isa siya sa pinakakumpletong heavyweight ng henerasyon niya. May makasaysayang jab at patunay na tibay. Tries to fight back, but his body is just falling into the corner directly above us. There he goes. Noong unang hinarap ni Larry Holmes, si Ernie Shavers, alam niyang eksaktong papasukin niya. Hindi siya umasa ng technical na laban, kundi tuloy-tuloy na panganib. At yun nga ang naranasan niya. Davis with one on the screen. Quick-handed flurry. Hindi pinamunahan ni Shavers ang laban, pero bawat tama niya, ramdam ni Holmes. Going. Except for Shavers hurting Holmes twice. Okay, Kenny Norton with us. Grown with his ability to use the left. Almost at will. Walang mga knockdown, walang magugulong sandali. Pero hindi rin naging komportableng laban ito. Round. Ring. He had Shavers seriously trying to mount a charge in this one. One point. Kinailangan nga maging maingat si Holmes sa boxing. Tuloy-tuloy ang jab, panatilihin ang distansya at iwasan ang seryosong pagkakamali. Ernie missing, but his knew how to fight his way out of it. Ernie did get a right in that time. He was told by his... No way, Big Jack, come on, Dan. Still appears fresh. Coming to now. That was Ernie with that. Sa huli, malinaw na nanalo si Larry Holmes sa desisyon. Ngunit pinaghirapan niya ito. Napatunayan niyang hindi kailangang manalo ng rounds para maapektuhan ng laban. Hindi kailangang mangibabaw ni Shavers. Kailangan lang niya ng sandali. Hindi basta-basta si Ken Norton bilang heavyweight. Na-knockout niya si Joe Frazier at nabali ang panga ni Muhammad Ali. Isa siya sa pinakamalalakas ng kanyang henerasyon. Siya lang ang kayang tiisin ang malalakas na suntok. Inch taller. Perhaps a shocking. Down at the bell. Nang hinarap ni Norton si Ernie Shavers noong 1979, walang nag-akala na mabilis matatapos ang laban. Malinaw ang ideya. Dalawang malalakas na lalaki, isang matinding laban. Pero nung gabing yun, nagkagulo ang lahat. You are familiar with Kenny's style. Immediately, Kenny's backed against the ropes and Shavers tries to take off on. That's his strategy. Crowd, yeah. Hindi na kinailangan ni Shavers ng oras. Sa unang palitan, tumama siya agad ng malinis. Oh, Norton's in trouble. Shavers scored heavily with a left. Norton's head went back. Oh, whatever his strategy, he's paying a price for it. And this the very there's Norton down. Bago pa man niya maisip, tumugon na ang katawan ni Norton. Bumagsak siya ng kakaiba. Pilit siyang tumayo pero hindi niya magawa. Parang wala siyang mga binti. Itinigin ng referee ang laban. Knockout agad sa unang round. Hindi lang laban na nagtapos, kundi pati isang yugto. Hindi na muling naging katulad si Ken Norton bilang boksingero matapos ang gabing iyon. Lumaban pa siya pero may nabasag. Ang kumpiyansa, tibay, at tiwala sa sarili. Kung nagawa yun ni Shavers sa isang tao tulad ni Ken Norton, may dahilan talaga para matakot. Kahit ganon, hindi pa rin niya nakuha ang titulo sa mundo. Pero mas mahalaga, napatunayan niyang totoo ang lakas ng kanyang suntok. Pagkalipas ng isang taon, muling nagharap na Larry Holmes at Shavers. At alam ni Holmes na hindi siya dapat magpakampante kahit saglit.
Simula pa lang ng laban, mas pursigido na si Shavers. Hindi niya balak manggulat, gusto talaga niyang manakit. In his corner, of course, Frank Luca. Oh, Frank Luca claims Dublin tripling on it. And then back with another. Between the Sa tuwing nakakakita siya ng pagkakataon, pinapakawalan niya ang mga suntok na punong-puno ng intensyon. Holmes fighting his fight. Maganda pa rin ang pagboboxing ni Holmes, pero palaging may nakaambang panganib. Dancing out of trouble. The right was one of those long. At pagkatapos, nangyari na. Sa isang palitan, tumama si Shavers ng malinis. Isang suntok lang yon, bumagsak si Holmes. Hindi yon pagdulas, hindi yon eksaherasyon. Totoong pagbagsak yon na dulot ng purong lakas ni Shavers. Sa mga segundong yon, parang huminto ang lahat. Ang kampiyon ay nasa lona, ang hamonador ay naamoy ang pagkakataon. Bumamon si Holmes na hilo pa rin, mahina pa rin. Sinubukan ni Shavers na tapusin ang laban at naghanap ng isa pang panapos na suntok. Dito nakita ang kaibahan ng lakas at kontrol. Nagtiis si Holmes, gumalaw, yumakap kapag kinakailangan at nakaligtas. Habang tumatagal ang laban, nagbago ang ritmo. Maraming enerhiya ang nagamit ni Shavers sa pagtatangkang tapusin ito. Unti-unting nabawi ni Holmes ang kontrol. Bumalik siya sa jab, bumalik sa paggalaw, at bumalik sa pagiging matalino. Nandun pa rin ang banta, pero hindi na ito tuloy-tuloy. Namaamoy ni Holmes ang dugo at akala niyang panalo na siya. Naging kampante siya, kaya agad sinunggaban ni Shavers ang pagkakataon. Muling nakaligtas si Holmes. Nakuha muli ni Larry Holmes ang kontrol at patuloy na prensure si Shavers na may kahinaan. Ang kanyang cardio 18 seconds to go. They two have prepared the cut. Win this fight. In terms of, that's it. It's stopped by Dave Kerr. It's an 11th round. Hindi lang nanalo si Larry Holmes sa technical knockout, nakaligtas din siya sa isa sa pinakamapanganib na sandali ng kanyang karera. Matapos siya itong kaharapin ng 2 beses, naging prangka si Larry Holmes. Hindi siya nagsalita bilang tagahanga, kundi bilang kampeon, at inamin niyang si Shavers ang pinakamalakas sumuntok sa kanya. Pinakamalakas sumuntok sa akin si Ernie Shavers. Sinuntok niya ako at sinabing, "Good night." Lumaban si Holmes sa lahat at hindi nagalinlangan. Ang mahalaga ay hindi ang pagkakatumba, kundi ang tuloy na respeto. Hindi minamaliit ni Holmes si Shavers at tinuturing niya itong tunay na banta, hindi lang simpleng challenger. Kahit natalo ka niya ng 2 beses at ang kampiyon na 2 beses kang tinalo, ay nagsabi ring ikaw ang pinakamalakas tumama. Tapos na ang usapan. At hindi lang sina Muhammad Ali at Holmes ang nagsabi nito. Ang mga pinakamagagaling na mananapak ay sina George Foreman at Ernie Shavers. Ernie Shavers. Ernie Shavers. Kasing galing siya ni Tyson. Tahiti ginagalang at hinahanggaan siya ng mga world champion at alamat na di niya nakalaban, tulad ni George Foreman. Walang sumuntok tulad ni Ernie Shavers. Mayroon siyang malakas na suntok na pang heavyweight. At kapag tinamaan ka niya, malilito ka talaga. Si Shavers ang pinakamahusay pagdating sa lakas ng suntok. Pagkatapos ng ikalawang laban kay Larry Holmes, bumalik si Ernie Shavers sa ring bit-bit, ang laging kasama niyang pagmamadali. Pag-umpisa pa lang, todo agad ang pagsugod ni Shavers.
Hindi siya nag-atubili o nag-alinlangan. Binugbog niya si Bernardo Mercado. Itinulak sa lubid at binomba ng malalakas na suntok. Sa gitna ng bugbogan, malinis tumama si Shavers. Bumagsak si Mercado. Akala mo katapusan na, eksenang madalas gawin ni Shavers sa karera niya. Pero naamoy ni Shavers ang dugo. Sa halip na maghinay-hinay, binuhos niya lahat. Sunod-sunod ang suntok, puro lakas, walang tigil. Desperado siyang hanapin ang knockout at ibinuhos ang lahat. Nagtiis, nagtakip at nagtiyaga si Mercado sa pinakamalupit na sandali. At nang maubusan ng hangin si Shavers, nagbago ang laban. Lumabas ang pagod, humina ang mga suntok. Hindi na sumunod ang mga binti. At doon, sa kung ilang ulit na sa kanyang karera, sinigil siya ng kanyang katawan. Natalo si Shavers sa pamamagitan ng technical knockout. Sa labang iyon, nabuod ang lahat. Suntok na kayang tumapos ng kahit sino at hangganan laging dumarating kapag di niya agad natapos. Sa simula ng dekada 80, habang kinukunan ang Rocky III, gusto ni Sylvester Stallone na dalhin ang realismo sa sukdulan. Ayaw niya ng simpleng koreografya. Gusto niya ng totoong suntok. Kaya nag-ensayo siya sa mga profesional na boksingero. Isa sa kanila ay si Ernie Shavers. Si Shavers ay hindi aktor. Hindi rin siya double. Siya mismo ang lalaking iniiwasan ng mga kampeon na makalaban. Nagsimula ang sparring bilang kontroladong ensayo. Pero saglit lang yon dahil hindi marunong sumuntok ng mahina si Shavers. Totoong mabibigat at napakalakas ang mga suntok niya. Hindi pang pelikula lang. Nakatanggap si Stallone ng totoong suntok, kaya naging delikado ang ensayo at itinigil ito. Nagkaroon siya ng seryosong pinsala na hindi pwedeng baliwalain kung gusto niya magpatuloy sa shooting. Akala ko magiging interesante kung isasali ang mga totoong boksingero. At dalhin sila sa pelikula dahil kailangan ko ng bagong kalaban. At ang una ay si Ernie Shavers. Mayroon siyang 59 na laban at 56 na knockout. Ayon, umakyat kami sa ring at nung akala ko ay nasa kondisyon na ako, bigla niya akong tinamaan at napahilo ako. Nagkaroon ako ng pasa, may nakasulat sa likod. At sinasabi doon, iligtas mo ang anak ko. Iligtas mo ang anak ko. Isa siyang profesional, magaling siya. Sobrang lakas niyang sumuntok. Kaya naghanap ako ng mas madaling kalaban. Pagkatapos noon, hindi na naulit ang ganong klaseng sparring. At yun ang naging pattern sa buong karera ni Shavers. Walang pakialam sa konteksto, walang pakialam sa eksena. Kapag tumama siya, sobra talaga. Ganon din ang sinapit ng mga sumunod niyang kalaban. This could hurt Sims. There he goes. There he goes. There he goes. Sims is sent down on the Sims is down. Good uppercut. Body shot. This shot. It's going to be stopped. Hold it. Hold it. That's enough. The fight is over. Shavers is the winner by a knockout after almost being out. Being historically, Larry. Left-handed, a right-hand stun button. Shavers took a left. Hindi man naging kampiyon ng mundo si Ernie Shavers. Ngunit nagawa niyang takutin ang mga kampiyon na makipagsabayan sa kanya. Naramdaman ito ni Muhammad Ali. Sinabi ito ni Larry Holmes nang walang pag-aalinlangan. Bumagsak si Ken Norton.
Kapag tumama si Shavers, hindi ito technical na boxing, kundi totoong pinsala. Hindi niya nakuha ang kontrol para manghibabaw. Pero mayroon siyang isang bagay na wala sa iba. Ang suntok na kayang baguhin ang lahat sa isang iglap.